Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 321. Purple Heart Barrier Breaking Peel. Ang purple flame ay biglang bumuhos sa medicinal cauldron. Sa sandaling ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang mabilis niyang idiniin ang kanyang mga kamay sa labasan ng apoy ng kaldero. Ang kanyang espiritual na lakas ay bumangon ng hindi napigilan. Ang kasalukuyang kanya ay dapat naganap na makontrol ang pagbabago sa pagitan ng dalawang uri ng apoy. Kung hindi, isang bagay na katulad ng kanyang kabiguan sa huling pagkakataon ay lilito muli. Kung si Xiaoyan ay mabibigo muli sa loob ng wala pang isang oras na natitira, walang milagro at ang resulta ay si Yan Li ang magiging kampyon. Pagtingin sa noo ni Xiaoyan, puro malamig na pawis ay unti-unting lumitaw. Pagkatapos nito, ang pawis ay namumuo, tumutulo sa kanyang maitim na mata na dilat. Si Xiaoyan, gayunpaman, ay hindi nang ahas na kumurap sa kabila ng maasim na pakiramdam. Ang espiritual na lakas na bumuhos ng walang pag-aalinlangan ay parang isang pintuang baha na naalis. Ang mga gumugulong na alon na parang agos ng ilog ay umaalulong habang binabaha ang kalderong panggamot. Sa ilalim ng pagsugpo at paggabay ng espiritual na lakas ni Xiaoyan, ang berdeng kulay na apoy mula kanina ay hindi napunta sa kahit katiting na kontak sa kulay lila na apoy. Bukod pa rito, maging ang init na nasa loob ng apoy ay nabalot din at nahiwalay ng espiritual na lakas ni Xiaoyan. Sa loob ng medicinal cauldron, ang sitwasyon ay naging parang dalawang grupo na nakatayo sa tapat ng isa't isa na may ilog sa pagitan nila. Ang berde at lilang apoy ay tumabi sa isang tabi habang ang espiritual na lakas ay bumubuo ng isang ilog sa gitna kung saan ang berdeng kulay na tabletang panggamot ay dahan-dahan pa ring umiikot. Kung ang temperatura ng apoy ay lalampas sa pagsugpo sa kanyang espiritual na lakas, ito ay magdudulot ng banggaan sa pagitan nila. Kahit na ang puwersang nilikha ay hindi masyadong malakas, ito ay higit sa sapat upang sirain ang mahinang gamot na ito na hindi pa nabuo. Ang pagkabigo ni Xiaoyan sa huling pagkakataon ay dahil sa kadahilanang ito. Gamit ang aral na natutunan niya sa huling pagkakataon, hinati ng kasalukuyang Xiaoyan ang kanyang konsentrasyon sa tatlong bahagi. Ang isa ay ginamit upang sugpuin ang purple flame at ang isa ay ginamit upang pamunuan ang green flame na umatras mula sa kabilang saksakan ng apoy. Ang pinakamahalaga sa tatlo ay ginamit upang mapanatili ang naaangkop na temperatura sa pagitan ng dalawang magkasalungat na apoy upang mapanatili ang init sa pag-ihaw ng gamot na tableta kung kinakailangan. Kung hindi, ang pagpipino ay mauuwi sa kabiguan. Hinahati ang kanyang konsentrasyon sa tatlo. Kung ang kalagayan ni Xiaoyan ay hindi naging napakahusay pagkatapos ng kakaibang estado na kanyang napuntahan kanina, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi makakatapos ng ganitong uri ng operasyon na magiging lubhang nakakalito sa kahit isang Tier 5 alchemist. Siyempre, kahit na halos hindi siya magtagumpay, ang pawis na paulit-ulit na bumababa sa kanyang mukha ay ang epekto lamang sa ibabaw. Ang ganitong uri ng paraan ng pagkontrol ay lubhang nakakapagod sa espiritual na lakas ng isang tao. Bawiin. Ang standoff ay napanatili ng 10 segundo sa loob ng medicinal cauldron bago biglang nanginginig ang kamay ni Xiaoyan sa ibabaw ng medicinal cauldron. Kasunod ng isang malinaw na tunog, ang berdeng apoy sa loob ng medicinal cauldron ay ganap na gumalaw sa labasan ng apoy at pinalabas. Si Xiaoyan ay walang oras na kontrolin ang berdeng kulay na apoy na nakatakas. Sa sandaling umatras ang berdeng apoy, ang kulay ubing apoy, na matagal nang naghihintay, ay mabilis na bumulusok sa tabletang panggamot na parang marahas na tigre na bumaba mula sa mga bundok. Pigilan. 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 Kalokohan. Gusto kong mahulog ka. Ang mga balintataw ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa kulay lila na apoy na tumama sa medicinal peel. May mga bahid pa ng dugo sa kanyang mga mata sa sandaling ito. Medyo nabaliw ang kanyang puso habang paulit-ulit na sumisigaw sa malambing at naghisteryosong paraan. Kasabay nito, ang kanyang spiritual strength ay baliw na pinipigilan ang temperatura ng purple flame. Ang unang hakbang pagkatapos ng pagbabago ng apoy ay upang sugpuin ang temperatura ng bagong apoy, na pinapanatili ang parehong temperatura ng apoy na umalis kanina. Kung hindi, ang biglaang pagtaas o pagbaba ng enerhiya ng init ay magreresulta lamang sa isang pagtatapos, pagkabigo.
Ito ay isang bagay na partikular na sumubok sa kontrol ng isang alchemist sa temperatura ng apoy. Kahit na ang kaunting pagkakamali ay magreresulta sa isang kalunos-lunos na wakas. Sa ilalim ng mga alon pagkatapos ng mga alon ng pagsupil ng espiritual na lakas, ang temperatura ng purple flame ay patuloy na bumababa ng husto habang tinatakpan nito ang 20 dagdag na sentimetro lamang mula sa medicinal peel. Nang tuluyang bumaba ang purple flame sa kinakailangang temperatura, ang apoy sa wakas ay napunta sa paulit-ulit na lumiligid na kulay berdeng tabletang panggamot. Kaagad, nilubog ng purple flame ang tableta sa loob nito. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Lahat ng mga tingin sa loob ng lugar ay natulala at nalilito habang pinagmamasdan ang humihingal na si Xiaoyan, na ang ulo ay ganap na natatakpan ng pawis. Hindi pa ba matagumpay na napino ang medicinal peel? Ano nga ba ang pinipino ng lalaking ito? Kailangan niya talagang baguhin ang apoy. Ito ay isang bagay na kahit ang guro ay hindi nagtitiwala. Ang maselang kamay ng munting prinsesa ay tinapik ang kanyang dibdib. Kanina, ang pulang mata at berdeng mukha ni Xiaoyan ay talagang medyo nakakabigla. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, gayunpaman, maswerte na ang pinakamapanganib na sandali ay matagumpay na nalampasan. Hindi ko alam kung ano ang pinipino niya, ngunit sa palagay ko ang tier ng medicinal peel ay tiyak na hindi bababa sa atin. Medyo namula ang mukha ni Liu Ling. Nang gumaling siya, napagtanto niya na talagang nakalimutan niyang huminga nang pinapanood niya ang nakakapukaw damdaming pagbabago ng apoy ni Xiaoyan. Nagtagumpay siya. Sa mataas na plataporma, si Fama, na ang puso ay itinaas sa kanyang lalamunan, sa wakas ay huminga ng mahabang hininga sa sandaling ito. Mula sa kanyang sentido, masasabi niya na ang apoy sa loob ng medicinal cauldron ni Xiaoyan ay ganap na huminahon at hindi man lang nagpakita ng anumang senyales ng pag-aalsa gaya ng nangyari noong huling pagkakataon. Batay sa sitwasyong ito, si Xiaoyan ay hindi malayo sa matagumpay na pagpino ng isang two-line green spirit peel. Talagang nakakatakot ang kanyang potensyal. Maaaring nagtagumpay siya dahil sa kasalukuyang napakahusay na kalagayan niya, ngunit ang talento na kailangan upang mabilis na maunawaan ang panlilinlang sa pagpapalit ng apoy pagkatapos lamang ng isang nabigong pagtatangka ay talagang nakakagulat. Pinagmasdan ni Fama ang mabangis na hingal na binata na umalalay sa kanyang sarili sa mesang bato gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay kinokontrol ang apoy. Bigla siyang lumingon, tinitigan si Haibadong at nakangiting sinabi. Kung ang taong ito ay bibigyan ng sapat na oras, sa palagay ko ang kanyang tagumpay ay higit pa sa ating mga matandang tao. Napakatagal na panahon mula noong ang Jiama Empire ay gumawa ng isang epic level na malakas na taon na kayang yumanig sa kontinente. Hindi ko siya kailanman pinagdudahan. Ngumiti si Haibadong at kumaway ang kanyang ulo. Ang kanyang kaalaman tungkol kay Xiaoyan ay higit pa sa Famaria. Ang taong ito ay maaaring lumikha ng Angry Buddha Lotus Flame na maaaring malubhang makapinsala sa isang dawhang. Ano pa ba ang hindi niya magawa? Bukod dito, hinding-hindi makakalimutan ni Haibadong na sa ilalim ng pagbabalat kayo ng ordinaryong mukhang binata na ito ay talagang isang kabataan na wala pang 20 taong gulang. Susunod, tahimik lang tayong maghintay. Lumipat ang tingin ni Fama kay Yanli, na nakatutok sa pagpino sa gamot na tableta. Naroon pa rin ang pag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kahit na pinino ni Xiaoyan ang isang green spirit peel na may 2 linya, mayroon pa ring hindi kilalang panganib kung gusto niyang talunin ang medicinal peel na iyon ni Yanli, na kasalukuyang hindi alam ang mga eksaktong detalye nito. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay alam niya na talagang ginawa ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa makatuwid, maaari lamang siyang makinig sa mga tadhana. Hindi lamang siya nahuhulog sa ilalim ng ganoong pag-urong, ngunit sa halip ay nagawa niyang maghanap ng pahinga mula sa gayong walang pag-asa na sitwasyon. Nakakapangilabot na lakas ng pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, ang taong ito ay tiyak na magniningning. Marahang hinimas ni Nalanjia ang kanyang balbas. Tinitigan niya si Xiaoyan na lumakas at mahinang nagsalita habang bamantong hininga. Sa tuwing iniisip ng iba na naabot na niya ang limitasyon, si Xiaoyan ay magbibigay ng matinding pagkabigla sa lahat. Talagang napakalakas niya. Bahagyang tumango si Nolan Yanran. Sa napakaraming taon,
Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng paghanga sa isang kaedad niya. Alam niya na kung haantong siya sa ganoong sitwasyon, tiyak na hindi siya mawawalan ng gana. Gayunpaman, kung gusto niyang gawin ang lahat at makakuha ng isang pambihirang tagumpay sa ilalim ng ganoong uri ng sitwasyon kung saan ang kanyang buong katawan at espiritu ay naglalabas ng walang kapangyarihang pakiramdam, mayroon lamang isang salita upang ilarawan ito. Mahirap. Nanlilisik ang mga mata ni Nolan Yanran sa binata na inaalalayan ang sarili sa mesang bato. Bagamat siya ay kasalukuyang humihingal, ang kanyang baywang ay nanatiling tuwid na parang isang haligi na hindi babagsak. Ang mga mag-aaral ni Nolan Yanran na malabo na parang tubig sa taglagas ay bigla at tahimik na nakakuha ng isang bagay. Sa bukas na lupa, seryoso ang ekspresyon ni Yan Li habang nakatayo siya sa harap ng stone table. Ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa medicinal cauldron. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang kaninang kaguluhan mula sa direksyon ni Xiaoyan. Bagamat nabigla siya sa paraan ng pagpapalit ni Xiaoyan ng apoy, wala siyang ibang naramdaman. Hindi niya alam kung anong uri ng medicinal pill ang sinusubukang pinuhin ni Xiaoyan sa pamamagitan ng pagpapalit ng apoy, ngunit lubos siyang kumpiyansa sa medicinal pill na kanyang dinadalisay. Anuman ang iyong pakikibaka, ang lugar ng kampyon ay akin. Hindi ka pinapayagang mabaygo. Katulad nito, hindi ako mabibigo. Biglang kinuyam ng mahigpit ni Yan Li ang kanyang kamao habang siya ay mahinang umiiyak sa loob ng kanyang puso. Sa pagkakataong ito, itinaya niya ang kanyang buhay upang makarating sa Jiama Empire ng mag-isa. Hanggat nagawa niyang maging kampyon at magbigay ng malaking dagok sa reputasyon ng Alchemist Association ng Jiama Empire, ang posisyon ng chairman ng asosasyon ng kanyang bansa ay magbubukas ng mga armas para sa kanya sa sandaling bumalik siya. Kapag dumating ang oras na iyon, ang kanyang posisyon sa loob ng Chuyon Empire ay tataas ng husto. Lahat ay para sa kapangyarihan. Lumabas, aking obra maestra. Biglang humampas ang palad ni Yan Li sa medicinal cauldron nang bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at umungol. Ang takip ng kaldero ay lumipad at isang malaking kumpol ng maitim na apoy ang dumagsa sa lahat ng direksyon mula sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Sa gitna ng madilim na itim na apoy, isang kulay ube na kinang ang bumungad. Sa isang iglap, naging sanhi ito na ang kulay itim na apoy ay napuno ng mga butas. Kasunod ng glow na na-shoot out, dahan-dahang bumangon ang isang rich purple-colored pill fragrance. Sa wakas, ito ay kumilos na parang fog na may espiritu, na bumubuo ng isang kulay purple na ulap sa espasyo sa itaas ng ulo ni Yan Li. Anong siksik na kulay na halimuyak na panggamot? Habang pinagmamasdan nila ang halimuyak ng Pildores na kulay lila na sapat na para matakpan ang buong rock table, ang sulok ng bibig ng lahat ng mga alchemist sa bukas na lupa ay kumikibot habang sila ay bumubulong. Matapos panoorin ang halimuyak ng tableta na may kulay purple na may madilim na ekspresyon, nagpalitan ng tingin ang Little Princess at Liu Ling. May pagkabalisa ang kanilang mga mata. Nang makita ang antas ng kayamanan ng halimuyak ng tableta, ang panggamot na Pildores na pinino ni Yan Li ay tiyak na kabilang sa pinakamataas na antas ng 4 na baitang na gamot na Pildores. Sa kasalukuyan, mukhang napakahirap para kay Yan Xiao na talunin siya. Hahaha. Ang itim na apoy sa gitna ng hangin ay dahan-daang napatay. Umiikot ang isang kulay purple na medicinal pill na kasing laki ng mata ng dragon habang lumilitaw ito sa hindi mabilang na mga tingin. Sumenya si Yan Li gamit ang kanyang kamay at lumipad sa kanyang palad ang kulay purple na tabletang panggamot. Habang hawak niya ang medicinal pill, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang paglabas ng malakas na tawa. Hahaha. Ang Purple Heart Barrier Breaking Pill ay sa wakas ay matagumpay na napino. Isa itong medicinal pill na maihahambing sa isang Tier 5 medicinal pill. Paano kayo makikipagkompetensya sa akin? Hahaha. Ang ligaw na tawa ni Yan Li ay umalangaw-ngaw sa hangin ng bukas na lupa dahilan upang ang magkabilang gilid ng VIP seat ay agad na bumaba sa isang panandaliang katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming titig na mabilis na nag-init ang tumitig sa kulay purple na tabletang panggamot sa kamay ni Yan Li. Purple Heart Barrier Breaking Pill, isang Tier 4 medicinal pill. Ito ay katulad ng 3-line Green Spirit Pill.
Ito ay kabilang din sa klase ng medicinal pill na direktang nakapagpataas ng lakas ng mga tao. Gayunpaman, ang epekto nito ay kapaki-pakinabang lamang sa klase ng Dadoshi. Kung sino mang kabilang sa klase na ito ang kumonsumo ng Purple Heart Barrier Breaking Pill na pataasin ang kanyang lakas ng isang bituin. Bukod pa rito at higit sa lahat, ang isang tao ay maaaring uminom ng dalawang tulad ng mga tabletang panggamot ng sunod-sunod kapag nasa parehong klase ng hindi gumagawa ng labis na panlaban sa panggamot na tableta. Sa mataas na plataporma, ipinikit ni Fama ang kanyang mga mata habang nagsasalita siya sa mahina at mabagal na paraan, inilalarawan ang gamot na ito na may mataas na reputasyon sa mundo ng alchemist. Hindi inaasahan. Hindi ko akalain na ang Yanli na ito ay magkakaroon talaga ng ganoong katapangan. Ang mga pagkakataong mabaygo kapag pinipino ang Purple Heart Barrier Breaking Pill ay hindi magiging mas mababa kaysa sa 3-line Green Spirit Pill. Gayunpaman, talagang naglakas loob siyang pinuhin ito sa ganoong okasyon. Dapat niyang malaman na kung siya ay mabibigo sa Ma-Empire, tiyak na hindi siya makakalabas sa Gia Empire. Napailing si Fama at mahinang bumantong hininga. Sa puntong ito, ang kanyang puso ay parang namamatay na mga baga. Ito ay dahil kahit na matagumpay na pinuhin ni Xiaoyan ang isang Green Spirit Pill na nagtataglay ng dalawang linya, mahirap ikumpara sa Purple Heart Barrier Breaking Pill na mayroon si Yanli. Bagamat makakatulong din ang 2-line Green Spirit Pill na palakasin ang lakas ng taong kumonsumo nito ng dalawang bituin, may ilang pagkakataon na magkaroon ng backlash. Ito ay sapat na upang hadlangan ang maraming tao na kunin ito. Sa makatuwid, kung ang isa ay pipili sa pagitan ng dalawang medicinal pill, maraming tao ang pipiliin ang Purple Heart Barrier Breaking Pill at hindi ang 2-line Green Spirit Pill. Maliban kung, habang iniisip niya ang posibilidad na iyon, biglang kinutya ni Fama ang sarili at umiling. Nang makita ni Haibo Dong sa gilid ang paraan ng pagkilos ng una, bahagyang kumunat ang noo niya at nagtanong. Maliban kung ano. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Fa Maria. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sumulyap sa Haibo Dong. Maliban na lang kung si Yan Xiao ay kayang pinuhin ang pinakamataas na grado na 3-line Green Spirit Pill. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na kailangan niyang alisin ang pangatlong uri ng apoy. Ngunit maaari bang magkaroon ng tatlong uri ng apoy ang isang tao? Napuno ng pait ang puso ni Fama habang bumubulong. Marahil ay hindi ito ganap na wala ng pag-asa. Bahagyang nagkibit-balikat si Haibo Dong, tumingin sa binata sa plaza, at mahinang sinabi. Tatlong uri ng apoy, ha? Mahinang ungol ni Haibo Dong habang itinataas ang kanyang ulo at bumantong hininga. Ang biglang malamig at mainit na makapal na puting apoy na nakita niyang ginamit noon ni Xiaoyan ay unti-unting lumitaw sa kanyang isipan. Malinaw niyang naalala na ang Angry Buddha Lotus Flame noon ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama ng isang kulay berdeng Heavenly Flame at isang makapal na puting Heavenly Flame. Sa madaling salita, mayroon talagang Heavenly Flame na mas nakakatakot kaysa sa kulay berdeng apoy na iyon na hindi pa niya naipapakita, nakatago sa katawan ni Xiaoyan. Marahil hindi ito ganap na walang pag-asa. Nagkibit-balikat si Haibo Dong, tinitigan ang binata sa bukas na lupa at mahinang nagsalita. Mapait na umiling si Fama, tinatreto ang mga salita ni Haibo Dong bilang pagtatangkang aliwin siya. Sa open ground, tinitigan ni Xiaoyan ang kulay purple na bilog at makinis na medicinal pill. Sa kasalukuyan, lumitaw na ang isang berde at isang purple na pill line. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito na matagumpay na niyang napino ang isang 2-line Green Spirit Pill. Kaya ito ang Purple Heart Barrier Breaking Pill. Dahan-daang ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan si Yanli na tatawa-tawa. Naramdaman niya ang mga titig ng munting prinsesa at ng iba pa na bumaril sa kanya. Mukhang naisip nila na wala ng pagkakataon si Xiaoyan. Something na grand meeting. Talagang nakakadismaya ito sa mga tao. Marahan na bumantong hininga si Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kulay lila na apoy sa loob ng kaldero. Biglang naging itim ang isip niya. Maya-maya, sa wakas ay marahan niyang hinaplos ang madilim na itim na sinaunang singsing sa kanyang kaliwang kamay. Sa loob nito, naroon ang bone-chilling flame na inimbak ni Yan Lao bago siya nakatulog. Guro,
Pasensya na sa abala. Dahan-daang yumoko si Xiaoyan. Pagkatapos nito, itinuwid niya ang kanyang baywang. Ang daliri kung saan isinuot ni Xiaoyan ang kulay itim na singsing ay dahan-daang inilagay sa labasan ng apoy ng kaldero. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at mahinang bamulong. Halika, bone-chilling flame. Battle through the heavens. Kabanata 322. Pagsabog ng cauldron. Kasunod ng mahinang pag-ungol ni Xiaoyan, ang maitim na singsing sa daliri ni Xiaoyan ay natahimik saglit bago ito biglang nanginig ng mahina pagkaraan ng ilang sandali. Isang mahinang malamig na pakiramdam ang nagsimulang bumalot sa dulo ng daliri ni Xiaoyan, na naging sanhi ng bahagyang pagputi ng magkasanib na bahagi ng kanyang mga daliri. Ang purple flame sa loob ng medicinal cauldron ay tila may naramdaman at talagang nagsimula itong sumayaw ng hindi mapakali. Gayunpaman, maswerte na nagkaroon ng ganap na pagsupil mula sa espiritual na lakas ni Xiaoyan. Sa makatuwid, ang hindi mapakali na paggalaw nito ay hindi nagdulot ng anumang problema. Sa sandaling iyon ang walang pigil na pagtawa ni Yan Li sa open ground ay unti-unting hangina, ang mga titig na ito na ibinato sa Purple Heart Barrier Breaking Peel ay muling binaril patungo sa direksyon kung saan naroon si Xiaoyan. Sa kasalukuyan ay siya lamang ang nagpino sa buong entablado. Ang natitirang mga alchemist ay piniling umamin ng pagkatalo o matagal nang umatras sa kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng pinakamataas na baitang apat na medicinal pill na na-refine ni Yan Li, wala silang kakayahan na labanan ang kapalaran at makabalik na may resulta na ikagugulat ng lahat. Itinigil ni Yan Li ang kanyang paghahagis ng Purple Heart Barrier Breaking Peel sa kanyang palad. Pinagkrus niya ang dalawang kamay sa harap ng kanyang dibdib at malamig na ngumiti sa huling pagpupumiglas ni Xiaoyan bago ang kanyang pagkatalo sa di kalayuan. Sa mataas na plataporma, si Fama, na ang orihinal na ekspresyon ay bahagyang madilim, bahagyang sumimangot. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon kung nasaan si Xiaoyan. Bilang pinakamataas na tier alchemist sa buong lugar, natural niyang mararamdaman ang mabilis na pagbabago ng apoy sa lugar kung saan naroon si Xiaoyan. Ano ang nangyari? Bakit ang apoy sa kaldero ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa at pagkabalisa? Ungol ni Fama, halatang naluluha. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata, na nakatitig sa medicinal cauldron sa harap ni Xiaoyan ay biglang nanliit. Sa lugar na iyon, tila malabo niyang nakita ang isang medyo puting kulay na bagay. Bukod dito, ang lamig ay talagang dahan-daang lumabas mula sa panggamot na kaldero. Malamig na hangin. Naramdaman niyang biglang bumagsak ang temperatura ng buong bukas na lupa, muling nagbago ang ekspresyon ni Fa Maria. Ang kasalukuyang siya ay lubos na nalilito sa biglaang sitwasyong naganap. Bumaba na ang temperatura dito. Anong siksik na malamig na hangin? Maaari talaga itong makaapekto sa napakalawak na lugar. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay nilikha ni Old Man Ice. Hindi sinasadyang lumapit si Jia Lao sa tabi ni Fama at nagsabi habang nakatingin sa Haibadong sa tabi niya sa kakaibang paraan. Kung magagawa kong magpakalat ng malamig na hangin sa buong lugar nang hindi ninyo naramdaman ang aking mga aksyon, natatakot ako na matagal na akong nasa Daozong class. Inilibot ni Haibodong ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, malinaw na alam niya na ang malamig na hangin na ito ay dapat dahil sa pagsisimula ni Xiaoyan na gamitin ang makapal na puting kulay na heavenly flame. Noon, nakipagpalitan siya ng suntok sa ganitong uri ng apoy at malinaw na naunawaan ang takot ng bagay na ito. Naglalaman ito ng matinding init sa sobrang lamig. Napakasakit ng ulo kapag kinailangan itong hawakan. Hindi iyon. Ang malamig na hangin na iyon ay tila ibinubuga mula sa panggamot na kaldero ni Xiaoyan. Umiling si Fama at sinabi sa malalim na boses. Ano ang ginagawa niya? Lumilikha ng malamig na hangin kapag pinipino ang isang tableta. Hindi ba siya natatakot na patayin ang apoy sa kanyang kaldero? Huwag mong sabihin sa akin na nagpa siya ang taong iyon na sirain ang lahat at sumuko. Nakasimangot na sabi ni Jia Lao. Hindi. Dahil sa karakter niya, siguradong hindi siya gagawa ng kalokohang bagay. Sa tingin ko, dapat may iba siyang intensyon. Umiling si Fa Maria. Sa pagkakaalam niya kay Xiaoyan,
Imposibleng isipin niya na sumusuko na ang huli sa kanyang sarili. Bata, ano ba talaga ang ginagawa mo? Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Fama habang nakatitig sa binata sa gitna ng bukas na lupa. Ang panginginig ng maitim na singsing ay lalong naging matindi. Kasunod ng tindi ng pagyanig ng singsing, muling lumakas ang espiritual na lakas ni Xiaoyan, handang kontrolin ang pag-alis ng purple flame mula sa medicinal cauldron anumang oras. Siyempre, wala sa dalawang apoy na ito ang talagang pag-aari niya. Sa makatuwid, ang pagpapalit ng apoy sa pagkakataong ito ay magiging mas mahirap kumpara sa huling pagkakataon. Gayunpaman, sa karanasan ng kanyang tagumpay sa huling pagkakataon at sa kanyang kakaibang kalagayan na napakabuti na hindi ito maaaring maging mas mabuti, si Xiaoyan ay mayroon pa ring malaking tiwala sa kanyang sarili. Guro, tulungan mo akong ipagdasal. Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang daliri na bahagyang nakabaluktot sa labasan ng apoy ay biglang umusad. Muling nanginig ang maitim niyang itim na singsing. Isang makapal na puting kulay na apoy ang biglang sumiklab. Sa sandaling ito, muling bumaba ang temperatura sa paligid ng Xiaoyan. Bawiin. Nagpakawala ng mahinang sigaw si Xiaoyan sa kanyang puso. Kasabay ng pag-akyat ng makapal na puting apoy sa panggamot na kaldero, ang kulay lila na apoy ay mabilis na nilalabas mula sa kabilang saksakan ng apoy sa kabilang panig sa maayos na paraan. Pagkatapos nito, unti-unti itong nawala. Taasan ang temperatura. Sa paraang parang kidlat, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay bumalot sa makapal na puting apoy na tumalon sa panggamot na kaldero. Marahas na humakbang ang kanyang mga paa sa lupa at nagsimulang kumalat mula roon ang dalawang crack lines. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo na tila umuulan. Agad na nabasa ang alchemist robe sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang pagkakagawa ng robe ay napakahusay at nagawa nitong sumipsip ng pawis na ganap na hinigop ang lahat ng pawis sa ibabaw ng kanyang balat. Ito ay dahil dito na si Xiaoyan ay hindi lumilitaw na nasa sobrang kaayla-hilakbot na kalagayan. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang espiritual na lakas na ganap na pinakawalan, ang temperatura ng makapal na puting apoy ay nagsimulang mabilis na tumaas. Sa isang punto, sa wakas ay ibinalot nito ang berdeng kulay na medicinal pill sa ilalim ng mabigat na mga mata ni Xiaoyan. Bagamat ginawa ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang makakaya upang itaas ang temperatura ng kumpol ng bone-chilling flame na bumabalot sa medicinal pill, ang natitirang apoy na hindi napigilan ay paulit-ulit pa ring naglalabas ng malamig na nagyayelong hangin. Buti na lang nabalot na ni Xiaoyan ang medicinal pill sa loob ng apoy na tumaas ang temperatura. Sa makatuwid, ang namimilipit na malamig na apoy ay hindi nagdulot ng labis na problema para kay Xiaoyan. Ang lahat ng ito, gayunpaman, ay pansamantala lamang. Habang ang bone-chilling flame ay namimilipit sa loob ng medicinal cauldron, ang mga sinulid ng puting malamig na hangin ay lumabas mula sa loob ng kaldero. Sa wakas, tinakpan nito ang medicinal cauldron hanggang sa bahagyang malabo. Anong ginagawa niya? Ang munting prinsesa at si Liuling ay tumingin sa malamig na hangin na kumakalat at pagkatapos ay magkaharap. Ang kanilang mga mukha ay tila ganap na nawala. Dahil pinahaba ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa labasan ng apoy kapag ginamit ang bone-chilling flame at bumuhos ang malamig na hangin pagkatapos, maging ang munting prinsesa at ang iba pa na medyo malayo kay Xiaoyan ay nanatiling ignorante na ang ikatlong apoy ay pinapalitan sa loob ng ordinaryong madilim na pulang kaldero. Kakaiba ang lamig ng hangin. Malinaw na malamig ang lamig pero bakit sinasabi sa akin ng probe na gumagamit ng spiritual perception ko na kasing init ito ng apoy? Tinitigan ni Yan Li ang malamig na hangin at nakasimangot na sinabi habang hawak niya ang Purple Heart Barrier Breaking Pill sa kanyang kamay. Sa hindi malamang dahilan, nagsimula siyang hindi mapalagay sa sandaling ito. Hindi na kailangang mag-alala. Hindi ako naniniwala na magagawa ng taong ito ang isang bagay sa wala pang kalahating oras na natitira. Dahan-daang pinahid ni Yan Li ang kulay purple na tabletang panggamot. Sa kasalukuyan, tanging ang maliit na bagay na ito ang nagbigay sa kanya ng matatag na pakiramdam. Buzz. Isang kakaibang tunog ang biglang naging dahilan para mawalan ng malay si Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa bilog na tabletang panggamot sa loob ng kumpol ng makapal na puting apoy.
Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa ibabaw ng rock table at sa wakas ay huminto sa madilim na pulang medicinal cauldron. Ang hagong tunog na iyon ay ibinubuga mula rito. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Habang siya ay naguguluhan, isang minutong kaluskos ang naging sanhi ng biglang paglubog ng kanyang ekspresyon. Pinaihit niya ang kanyang leeg habang ang kanyang tingin ay huminto sa madilim na pulang kaldero. Biglang nanliit ang mga mata niya na kasing laki ng pinhole. Napansin niya na tahimik na nagsimulang kumalat ang isang maliit na crack line mula sa makinis na panlabas ng kaldero. Malapit nang mangyari ang isang pagsabog ng kaldero. Bahagyang gumalaw ang lalamunan ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang maliit na crack line na iyon. Biglang natuyo ang kanyang bibig. Matapos ang pagbabago ng tatlong iba't ibang uri ng apoy, ang kalderong ito ay sa wakas ay naabot na ang limitasyon na maaari nitong matiis at malapit ng maputok. Si Xiaoyan, na palaging nagpapabeye sa paghahanap ng isang magandang kaldero ay sa wakas ay natanto sa unang pagkakataon kung paano ang isang mahusay na panggamot na kaldero ay hindi ang uri ng hindi kailangan na panlabas na bagay sa isang alchemist gaya ng kanyang naisip. Ito ay mahirap. Unti-unting namumuo na naman ang pawis sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Xiaoyan na ang ganitong nakakatawang eksena ay talagang lilito sa huling sandali. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang unang tunog ng pag-crack, ang pangalawa ay sumunod na malapit. Pagkatapos nito, sumunod ang pangatlo at pang-apat. Sa isang iglap lang, ang medicinal cauldron, na orihinal na nasa mabuting kondisyon, ay talagang natatakpan ng maliliit na crack lines. Sa pamamagitan ng mga crack lines, nakikita pa ni Xiaoyan ang sumasayaw na makapal na puting apoy sa loob nito. My God! Habang ang munting prinsesa at ang iba pa ay nasa malapit na distansya mula kay Xiaoyan, naramdaman nila ang isang bagay hindi nagtagal pagkatapos na lumitaw ang nakakatusok na tunog ng basag na iyon. Nang makita nila ang mukha ni Xiaoyan na puno ng malamig na pawis, napasigaw ang lahat. Sinong makakaakala na ang lalaking ito ay talagang magiging dahilan ng kanyang kaldero na umabot sa puntong malapit na itong sumabog. Sa mataas na plataporma, kumaibot ang sulok ng bibig ni Fa Maria. Naisip niya ang maraming paraan kung saan matatalo si Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Xiaoyan ay mabibigo dahil sa isang pagsabog ng kaldero, isang paraan na naging dahilan upang hindi makapagsalita ang mga tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay umiling si Fama sa pait. Mahina niyang sinabi, tapos na. Ano nga ba ang ginagawa ng batang ito sa huling yugto ng panahon? Bago ito, ang kaldero ng gamot ay kailangang magtiis ng ganoong kataas na temperatura. Ngayon, biglang nagkaroon ng napakalamig na hangin. Idinagdag ito sa mababang kalidad ng kaldero, nakakagulat kung ang kaldero ay hindi sumabog. Bahagyang kumunat ang noo ni Hai Bagong. Siya ay mas malinaw tungkol sa buong kwento kumpara sa Fa Maria. Malamang na sinadya ni Xiaoyan na gamitin ang makapal na puting apoy upang pinuhin ang Green Spirit Peel hanggang umabot ito sa 3-line grade, ngunit hindi sinasadyang nakalimutan ang maliit na problemang ito. Gayunpaman, ang maliit na problemang ito ang nagpasya kung kanino kabilang ang pwesto ng kampyon sa napakahalagang sandali. Hahaha. Ang iyong medicinal cauldron ay malapit ng pumutok. Ano ang maaari mong pinuhin? Natigilan si Yan Li habang pinagmamasdan ang medicinal cauldron na natatakpan ng mga crack lines. Matapos mawala ng malay sa isang sandali, hindi niya napigilan ang paghampas sa rock table habang hindi mapigilan ang pagtawa. Nang makita kung paano siya nawala sa sarili, malinaw na nakatanggap siya ng matinding pagkabigla sa mahiwagang pagkilos ni Xiaoyan kanina. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga boses at tingin mula sa labas ng mundo. Puno ng pawis ang kanyang ulo habang sinisikap niyang mapanatili ang medikal na kaldero mula sa karagdagang pinsala. Sa kasamaang palad, siya ay isang alchemist, hindi isang panday. Sa makatuwid, kahit na pagkatapos niyang gawin ang lahat ng kanyang pagsisikap, maaari lamang niyang panoorin ang medicinal cauldron na nakakakuha ng mas malalaking crack lines. Nang lumawak ang mga crack lines sa medicinal cauldron hanggang sa maabot nila ang kanilang limitasyon, huminto ang bilis ng mga crack lines na kumakalat. Saglit na tumahimik bago ang isang magulong puting kulay na malamig na hangin ay biglang lumabas mula sa mga basag na linya ng kaldero,
na tuluyang bumabalot sa buong mesang bato sa loob. Sa sandaling lumitaw ang malamig na hangin, ang panggamot na kaldero ay nagsimulang bumukol. Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa lalong malaking medicinal cauldron. Sa sandaling bago ito sumabog, bigla niyang sinampal ang isang spot sa ilalim ng medicinal cauldron ng marahas habang ang kanyang mga mata ay pulang-pula ang kulay. Bang! Ang medicinal cauldron na umabot na sa limitasyon nito ay tuluyang nabasag ng malakas sa sampal na ito mula kay Xiaoyan. Isang matinding pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong open ground. Hindi mabilang na mga fragment ng medicinal cauldron ang kinunan sa lahat ng direksyon, na natakot sa mga nakapaligid na alchemist habang nagmamadali silang umatras. Ha. Nasabi ko na ang lugar ng kampyon ay akin. Tumawa ng malakas si Yan Li. Nakahinga na siya ng maluwag habang pinagmamasdan ang stone table na natatakpan ng kulay puting malamig na hangin. Sa buong bukas na lupa, tanging ang natitirang tunog ng pagsabog at ang ligaw na tawa ni Yan Li ang maririnig. Natahimik ang iba. Ang pagkabigo ni Xiaoyan ay isang naunang conclusion. Battle Through the Heavens. Kabanata 323. Ang huling tagumpay. Ang malaking bukas na lupa ay ganap na tahimik. Maya-maya pa, umalangaw-ngaw ang mga alon ng panghihinayang na buntong hininga mula sa mga upuan ng madla sa magkabilang panig. Ang munting prinsesa ay marahang tinapik ang alikabok na tumama sa kanyang manggas. Itinaas niya ang kanyang ulo, pinagmasdan ang puting kulay na fog na tumatagos mula sa kinatatayuan ni Xiaoyan at umiling ng mahinang buntong hininga. Walang inaasahan na ang pinakamalaking dark horse ng grand meeting sa season na ito, na makakalaban ng misteryosong binata, ay talagang mabibigo para sa isang katawa-tawang dahilan. Sa pagkakataong ito, ang reputasyon ng asosasyon ay talagang magdurusa ng malaking pagkawala. Ha. Chairman Fama, dahil nabigo na si Yan Xiao, mangyaring ipahayag ang huling resulta para sa grand meeting. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumawa si Yan Li, sa wakas ay pinigilan niya ang walang pigil na saya sa kanyang puso. Hinangat niya ang kanyang ulo at tumawa habang pinagmamasdan si Fama at ang iba pa sa harap ng mga VIP seat. Ano ang dapat nating gawin? Bahagyang kumunot ang noo ni Hai Badong. Isang malabong maitim at malamig na hangarin sa pagpatay ang lumitaw at nawala sa kanyang mukha. Tinitigan niya ng malalim si Yan Li sa ibaba habang mahinang nagtanong. Ano pa bang magagawa natin? Huwag mong sabihin sa akin na kaya natin siyang patayin sa harap ng lahat. Ang pangit din ng ekspresyon ni Fa Maria. Gayunpaman, ang kasalukuyang kanya ay walang ibang pagpipilian. Kung alam kong mangyayari ito, ang matandang ako ang gumawa nito kagabi. Pinutol ni Jia Lao ang kanyang kamay habang malamig niyang sinabi. Mahirap din ang pagpatay sa kanya. Kinuha ng taong iyon ang kahinaan natin na hindi mailantad ang kanyang pagkatao. Umiling si Fama at bumuntong hininga. Mapait siyang ngumiti at sinabing, mukhang hahayaan na lang natin siyang maging kampyon. Imposibleng mapanatili siya ng samahan ng pilit dahil sa hindi umiiral na dahilan sa harap ng napakaraming tao. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Hai Bodong at Jia Lao sa malalim na pagsimangot. Nagpalitan sila ng sulyap, ngunit wala ni Katie Ting na solusyon. Kaagad, malungkot na tumanggo lamang sila. Dahan-daang naglakad si Fa Maria. Ang kanyang tingin ay dumaan sa bukas na lupa. Ang kawalan ng kakayahan sa kanyang boses ay isang bagay na malinaw na maririnig ng sinuman. Ayon sa mga alituntunin ng Grand Meeting, ang sinumang nakapagpino ng isang medicinal pill na pinakakapakipakinabang at sa pinakamataas na antas ay magiging pangwakas na mananalo. Bagamat ang Little Princess at Liu Ling ay parehong nagpino ng Tier 4 medicinal pill, ang grado at pagiging kapakipakinabang ng mga tabletang iyon ay lahat ay mas mababa kaysa sa Purple Heart Barrier Breaking Pill na pinino ni Yan Li. Sa makatuwid, ang hangin sa itaas ng malaking bukas na lupa ay ganap na tahimik. Tanging ang walang magawang boses ni Fama ang dahan-daang umalangaw-ngaw. Sa makatuwid, ang nanalo para sa Alchemist Grand Meeting ng Jiama Empire ngayong panahon. Nakakros ang dalawang kamay sa harap ng dibdib. Napangiti si Yan Li habang pinagmamasdan ang makulimlim na mukha ng tatlong lalaki na grupo ni Fama at iniunat ang kanyang tamad na baywang. Ang kasalukuyang kanya ay halos maisip kung gaano siya hahanapin sa sandaling bumalik siya sa Chuyon Empire.
Pagdating ng panahong iyon, wala nang makakalaban sa kanya para sa posisyon ng chairman ng asosasyon. Ang nanalo ay si Yan. Dahan-daang ipinikit ni Fama ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nagpanganga siya at binigkas ang mga huling salita. Maghintay. Isang bigla ang sigaw ang biglang tumunog sa bukas na lupa, na naputol ang mga salitang sasabihin ni Fa Maria. Hindi mabilang na mga tingin ang lumipat patungo sa direksyon ng boses. Sa wakas, lahat sila ay nagkulong sa batong mesa na nababalot ng kulay puting malamig na hangin. Ang kaninang sigaw ay lumabas sa lugar na iyon. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang boses, unti-unting nanghina ang kulay puti na fog na tumatakip sa paligid ng stone table. Pagkaraan ng ilang sandali, ang puting kulay na fog ay naging malabo na kaya hindi na nito maitago ang mga bagay sa loob nito mula sa paningin ng iba. Lumitaw din sa mga mata ng lahat ang eksena sa loob ng interior. Medyo marami na ang mga crack lines na lumitaw sa matigas na berdeng stone table dahil sa naunang pagsabog ng medicinal cauldron. Ang lugar sa itaas ng stone table ay ganap ding gulo. Habang bahagyang lumilipat ang mga tingin sa harapan ng mesang bato, may isang binata na pira-piraso ang damit. Inalalayan ng kanang kamay niya ang sarili sa mesang bato habang humihingal, naglalabas ng magaspang na hangin. Sa ibabaw ng katawan niya, may mga malabong bakas ng dugo na malamang ay dulot ng mga pira-pirasong bumaril mula sa biglaang pagsabog ng kaldero kanina. Tila naramdamang nawala ang huling hilo ng malamig na hangin, itinaas ng binata ang kanyang medyo maputlang ordinaryong mukha at nagsalita sa paos na boses kay Fama sa mataas na plataporma. Dapat may 10 minuto pa bago matapos ang kompetisyon, tama ba? May 14 na minuto. Tumanggaw si Fama at tumugon habang nakatingin sa napakahinang si Xiaoyan. Yan Xiao, pati iyong medicinal cauldron ay sumabog na. Ano ang magagawa mo kahit na mayroon ka pang 10+ minutes na natitira? Huwag mong sabihin sa akin na hahanap ka ngayon ng bagong medicinal cauldron at magsisimulang magpino mula sa simula. Hahaha. Ipinapayo ko sa iyo na aminin mo na lang ang iyong pagkatalo. Ang mahilig maghugas na paraan na ito ay hindi kung paano kumilos ang isang tao. Nang makitang muling lumitaw si Xiaoyan, hindi napigilan ni Yan Li ang pangungutya. Ang pagkakaroon ng kakayahang lumaban ngunit pinipiling umatras ay hindi dapat gawin ng isang tao. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Itinagilid niya ng kaunti ang kanyang ulo at malamig na tumawa na may kasamang pangungutya sa gilid ng kanyang bibig. At saka, sinong nagsabi sa iyo na kailangan kong pinuhin muli mula sa simula? Anong ibig mong sabihin? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Yan Li. Tiningnan niya ang mahiwagang ugali ni Xiaoyan at sumigaw ng medyo hindi mapakali. Hindi sumagot si Xiaoyan sa malakas na kahilingan ni Yan Li. Sa ilalim ng 10,000 mga tingin sa paligid ng bukas na lupa, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Bahagyang nakakuyom ang kanyang palad at isang puwersa ng pagsipsip ang biglang umakyat ng marahas patungo sa langit. Ang 10,000 mga tingin ay sumunod sa direksyon ng palad ni Xiaoyan at dahan-dahang umakyat pataas. Sa wakas, lahat sila ay natigilan habang sila ay huminto sa isang bulaklak ng puting kulay na apoy na lumulutang sa kalangitan. Dahil ang kulay ng apoy ay katulad ng sa mga ulap, mahirap matuklasan na ito ay isang kumpol ng nagninangas na puting kulay ng apoy maliban kung ang isa ay gumawa ng maingat na pagmamasid. Ang kumpol ng puting kulay na apoy na ito ay isang kumpol ng bone-chilling flame na mahusay na ginamit ni Xiaoyan upang balutin ang 3-line green spirit peel at pinalipad ito sa hangin na may sampal sa ilalim ng medicinal cauldron bago sumabog ang medicinal cauldron. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, pinayagan niya ang medicinal peel na maiwasan ang epekto ng sumasabog na medicinal cauldron. Sa pagpindot sa huling segundo na iyon, talagang nagawa niyang hindi mapakali sa harap ng napipintong panganib at mag-isip ng pamamaraang ito para makaiwas sa isang sakuna. Ito ay isang bagay na nagdulot kay Xiaoyan na makaramdam ng paghanga sa kanyang sarili. Ang tila walang ingat na sampal ay talagang nagawang baliktarin ang napakahalagang sitwasyon ng buong grand meeting. Ito ba? Pinagmasdan ni Fama ang kumpol ng puting kulay na apoy sa kalangitan, nakaramdam ng pagkatulala. Bahagya niyang naramdaman na ang paligid ng apoy ay naglalaman ng nagyayelong malamig na hangin. Siyempre,
Ang pinakamahalagang bagay ay nasa gitna ng apoy, mayroon talagang isang kulay berdeng tabletang panggamot na bahagyang nakatago. Hahaha. Mukhang masyado pang maaga para pag-usapan ang pagkatalo. Isang himala ang palaging magaganap sa pinakahuling sandali. Bukod pa rito, hinding-hindi nagkukulang ang ganoong bagay sa taong ito. Nakahinga ng maluwag si Hai Badong sa loob ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang kumpol ng puting kulay na apoy. Ang alam lang niya ay tila kulang ang kakayahan ni Yan Li kung gusto niyang talunin ang munting halimaw na iyon. Nako, minamaliit ko nga siya. Pero bakit kailangan niyang gumawa ng napakaraming twists at turns sa tuwing sisali siya sa isang kompetisyon? Pumalakpak si Jia Lao at ngumiti habang nagpupuri. Ibinahagi rin ni Fama ang parehong pakiramdam habang siya ay tumango. Kung ang isang tao ay walang malakas na lakas ng pag-iisip kapag pinapanood ang taong ito na nakikipagkompetensya, malamang na talagang paglaruan ang isa hanggang sa mamatay ang isa. Sa isang kompetisyon lamang na ito, ang mga puso ng hindi kilalang bilang ng mga tao ay itinaas lamang upang ibagsak at pagkatapos ay iangat muli. Nakakatakot na tao. Sa huling sandali na iyon, talagang naiisip niya ang ganoong paraan para mapanatili ang buong tabletang panggamot. Imposibleng hindi siya humanga. Hinimas ni Nolan Jia ang kanyang balbas at puno ng papuri. Marahang tumaas at bumagsak ang dibdib ni Nolan Yanran. Nagpakawala siya ng mahabang baradong hininga ng hangin na pinipigilan sa loob ng kanyang dibdib at bahagyang tumango. Agad na pinunasan ng kanyang mapuputing kamay ang malamig na pawis sa kanyang noo na walang iniwang bakas. Hindi niya inaasahan na ang kompetisyon na umabot sa isang foregone na conclusion ay kasalukuyang nagsimulang gumawa ng napakalaking pagbaliktad. Ano ang bagay na iyon? Madilim ang ekspresyon ni Yan Li habang pinagmamasdan ang puting kulay na apoy sa kalangitan. Kung ikukumpara sa dati, isang mas malaking pagkabalisa ang bumalot sa puso ni Yan Li. Sa loob ng bukas na lupa, ang puting kulay na apoy sa hangin ay nagsimulang mabilis na bumaba sa ilalim ng puwersa ng pagsipsip na ibinuga ni Xiaoyan. Kasunod ng pagbaba nito, ang puting kulay na apoy sa ibabaw nito ay nagsimulang mabilis na mawala. Ang berdeng kulay na medicinal peel sa loob nito ay lalong naging halata. Nang ang medicinal peel ay kalahating metro lamang mula sa palad ni Xiaoyan, tuluyang nawala ang apoy. Tumpak na nakarating dito ang isang kulay berdeng bilog na tabletang panggamot. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tiningnan ni Xiaoyan ang berdeng kulay na medicinal peel sa kanyang palad na dumaan siya sa maraming paikot-ikot upang matagumpay na mapino ito. Sa wakas, hindi niya napigil ang itaas ang ulo at malanghap ang medyo nagyayelong hangin. Ang medicinal peel ay ganap na berde at kasing laki ng mata ng dragon. Sa ibabaw ng bilog na tableta, mayroong 3 linya, isang berde, isang lila, at isang puti, na nakaayos sa napakaayos na paraan. Habang hawak ni Xiaoyan ang medicinal peel, naramdaman pa niya ang lumalakas na enerhiyang nasa loob nito. Nagtagumpay na rin ako sa wakas. Isang nakakagaan na ngiti ang lumitaw sa maputlang mukha ni Xiaoyan. Mula nang matutunan niya ang kasanayan sa pagpino ng gamot, ito ang unang pagkakataon na si Xiaoyan ay gumugol ng napakaraming spiritual strength upang pinuhin ang isang medicinal peel. Nagtagumpay ba siya? Anong tier ito? Nang makita ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan, hindi napigilan ng munting prinsesa at ng iba pang nasa malapit na ibuka ang kanilang mga bibig at magtanong. Dahil sa malamig na hangin, ang 3-line green spirit peel na ito ay hindi man lang naglabas ng kahit anong pabango ng tableta ng ito ay na-freeze ng malamig na hangin. Sa makatuwid, hindi alam ng Little Princess at ng iba pa ang eksaktong impormasyon ng medicinal peel na nilinis ni Xiaoyan. Siyempre, kahit na walang inilalabas na halimuyak ng tableta, hindi sila sapat na tanga upang isipin na ito ay isang uri ng mababang antas ng panggamot na tableta. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Nilaybot ng kanyang tingin ang dilim na nakaharap kay Yan Li, na medyo hindi mapakali at hindi mapakali. Itinaas niya ang berdeng kulay na tabletang panggamot sa itaas, sinulyapan si Fama at ang iba pa sa mataas na plataporma habang umaalingaw-ngaw ang malinaw niyang boses sa buong bukas na lupa. Ika-4 na antas ng gamot na tableta, 3-line green spirit peel. Hahaha. Mabuti.
Pagtingin sa binata sa ibaba na nagtaas ng medicinal pill gamit ang kanyang kamay habang siya ay sumisigaw sa malinaw na boses, hindi na napigilan ni Fama ang pananabik sa kanyang puso at tumawa ng malakas sa paraang masaya. 3. Three-line Green Spirit Pill. Ang boses na dinala sa tenga ni Yan Li ay parang kulog na biglang sumabog sa loob ng kanyang puso. Nagpanteng ang tenga niya. Ang orihinal na mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na naging mapatla. Walang buhay ang kanyang tingin habang nakatitig sa kulay berdeng tabletang panggamot sa palad ni Xiaoyan. Nanghihina ang mga paa, sa wakas ay damapo siya sa kanyang likuran habang siya ay nakaupo sa lupa. Kahit na napakalakas ng Purple Heart Barrier Breaking Pill, malinaw na alam ni Yan Li na ang 3-line Green Spirit Pill na may 3 pill lines ay mas mataas na tier. Ang pwesto ng kampyon na malapit ng maging kanya ay muling nailipat sa iba sa wala pang 5 minuto. Ito ay isang himala. Isang himala na nilikha ng isang binata na wala pang 20. Battle Through the Heavens. Kabanata 324. Pagsusuri. Maliban sa medyo mahina ngunit maliwanag na pagtawa ni Xiaoyan, ang buong malawak na bukas na lupa ay walang ibang ingay. Ang sinumang nakarinig ng pangalang 3-line Green Spirit Pill ay tumitig sa binata sa competition ground na may mga natigil ang ekspresyon. Sinong mag-aasam na ang binatang ito na may ganoong ordinaryong hitsura ay talagang umasa sa sarili niyang kakayahan at sa huling sandali, agawin muli ang lugar ng kampyon na malapit ng mahulog sa kamay ng taga-ibang bansa. My God! Pinino niya talaga ang 3-line Green Spirit Pill. Kaya pala kailangan niyang baguhin ang apoy ng ilang beses. Ang munting prinsesa ay hindi sinasadyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang maselang kamay. Puno ng gulat ang boses niya na mahirap itago. Bilang isang alchemist, mayroon siyang mas malinaw na pangunawa kaysa sa madla tungkol sa kung gaano kahirap ang pagpino at kung gaano kataas ang posibilidad na mabaygo. Talagang nagtatago ang taong ito ng ikatlong uri ng apoy. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Liuling. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata na mahirap itago. Upang pinuhin ang isang 3-line Green Spirit Pill, kailangan ng isa ng tatlong magkakaibang uri ng apoy. Gayunpaman, ang apoy na ginamit ni Xiaoyan kanina ay kulay berde at kulay lila na apoy lamang. Maliwanag, itinago ng huli ang kanyang kakayahan hanggang sa huling sandali. Dahil biglang nagbago ang sitwasyon at dumating sa sandaling ito, malinaw na alam ni Little Princess at ng iba pa na kung ang medicinal pill na nasa kamay ni Xiaoyan ay talagang isang 3-line Green Spirit Pill, ang kampyon ng Grand Meeting sa pagkakataong ito ay tiyak na patuloy na dadapo sa kanyang kamay. Bagamat ang Purple Heart Barrier Breaking Pill ay maaaring ubusin ng 2 beses, ang matinding atraksyon ng 3-line Green Spirit Pill na maaaring tumalon ng 3 bituin pasulong ay sapat na upang maging handa ang sinuman na makipagsapalaran. Kung ang isang 2-line Green Spirit Pill ay ihahambing sa Purple Heart Barrier Breaking Pill, malamang na maraming tao ang pipiliin ang huli dahil ang presyo na kailangan nilang bayaran para sa dalawa ay magkaiba sa kabila ng magkatulad na kakayahan na pataasin ang lakas ng isang tao. Gayunpaman, kung ang una ay binago sa isang 3-line Green Spirit Pill, ang resulta ay ganap na naiiba. Ito ay dahil ang pagkahumaling na makalukso ng 3 bituin pasulong ay magiging sanhi ng maraming tao na kumuha ng panganib at subukan ito. Bagamat may pagkakaiba lamang sa pagtaas ng lakas ng isang tao sa pamamagitan ng isang bituin sa pagitan ng 2 table task, dapat malaman na ang 3-line Green Spirit Pill ay kapakipakinabang din sa isang Dowling. Sa kabilang banda, ang Purple Heart Barrier Breaking Pill ay kapakipakinabang lamang sa isang Dadoshi. Sa puntong ito, ang huli ay mas mababa na sa 3-line Green Spirit Pill. Sa makatuwid, ang 3-line Green Spirit Pill ay walang alinlangan na makakakuha ng tagumpay kapag inihambing ang 2 uri ng medicinal pill. Kaya naman, si Xiaoyan ang magiging huling mananalo at ang kampyon sa pagkakataong ito. Sa mataas na plataporma, pinaliit ni Fama ang kanyang mga mata. Gayunpaman, makikita ng sinuman na ang isang ngiti na mahirap itago ay lumitaw sa mga mata na iyon na kadalasang puno ng kawalang interes. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Fama at muling inilibot ang kanyang mga mata sa buong bukas na lupa. Tinitigan niya ang maputlang mukha na si Yan Li, na nakaupo sa lupa. Habang tumatawa, sinabi niya, "Sa tingin ko,
Dapat narinig ng lahat ang Freeline Green Spirit Pill at Purple Heart Barrier Breaking Pill. Kung ganoon, hindi ko na iniisip na kailangan kong sabihin kung alin sa kanila ang mas namumukod-tangi, di ba? Hihihi. Dahil ganito ito, kung gayon ay iaanunsyo ko na ang kampyon ng Alchemist Grand Meeting ng GMA Empire ngayong season ay... Sandali. Nang marinig niya ang boses na naririnig sa kanyang mga tainga, ang maputlang mukha na si Yanli ay biglang nagangat ng kanyang ulo at sumigaw ng malakas. Habang siya ay nagambala, bahagyang napangiwi si Fama at tinitigan ang maputlang mukha at pulang mata na si Yanli. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Mayroon ka bang ibang sasabihin?" Hindi ako naniniwala na talagang pinino niya ang isang tunay na Freeline Green Spirit Pill. Gusto ko itong personal na suriin. Itinuro ni Yanli ang kanyang daliri kay Xiaoyan at sumigaw. Ikinalulungkot ko, ayon sa mga patakaran ng Grand Meeting, wala kang karapatang suriin ang medicinal pill na napino ng ibang kakompetensya. Umiling si Fama at mahinang sinabi. Hihihi. Paano kung kumuha siya ng isa pang medicinal pill na ang hitsura ay katulad ng isang Freeline Green Spirit Pill at gumawa ng mga numero? Huwag mong sabihin sa akin na papayagan mo pa rin siyang maging kampyon. Mukhang nahihirapan ka dahil hindi ako mamamayan ng GMA Empire. Gayunpaman, maraming tao sa plaza na ito ngayon. Sa tingin ko, hindi nagtagal, ang balita tungkol sa iyo, ang GMA Empire's Alchemist Association, ay inabuso ang iyong karapatan bilang organizer upang pigilan ang pagsusuri ng medicinal pill, ay kakalat sa buong kontinente. Kapag dumating ang oras na iyon. Malamig na tumawa si Yanli. Nang bumagsak ang mga salita ni Yanli, maraming tao sa mga upuan ng madla sa paligid ng lugar ang nagsimulang magbulungan ng pribado sa kanilang mga sarili. Ayon sa sentido komon, ang kahilingang ito ni Yanli ay hindi masyadong matugunan. Nang marinig ang mga pribadong pag-uusap na ipinapadala mula sa paligid, lumubog ang ekspresyon ng Famaria. Hindi niya inaasahan na ganito pa rin si Yanli na masungit kahit sa sandaling ito. Kapag natapos na ang Grand Meeting, mas mabuti kung makakahanap ako ng pagkakataon na. Kapag umalis na siya sa kabisera. Ang magkabilang kamay ni Jia Lao ay nakapasok sa kanyang manggas habang siya ay mahinang bumubulong. Kung kaya niyang umalis sa GMA Empire ng buhay, hindi ko na kailangang ipagpatuloy ang pagiging chairman na ito. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Famaria. Ang kanyang malambot na boses ay puno ng isang makapal na malamig na layuning pagpatay na mahirap itago. Lumilitaw na si Fama ay tunay na nagalit kay Yanli upang ang karaniwang mabuting ugali sa kanya ay magbunyag ng kanyang galit. Ano ang gagawin natin ngayon? Hahayaan ba talaga natin siyang suriin ito? Paano kung ang medicinal pill ni Xiaoyan ay talagang may ilang mga problema? Bagamat napakaliit ng pagkakataon na mangyari ito, hindi pinapayagan ng kasalukuyang sitwasyon na mangyari ang kahit kay titing na pagkakamali. Nag-aalangan na tanong ni Jia Lao. Natahimik si Famaria. Bagamat may kaunting tiwala siya kay Xiaoyan, mahirap para sa sino man na makatiyak na ang loob ng medicinal pill ay hindi nagdusa ng malaking pinsala mula sa pagsabog ng medicinal cauldron kanina. Chairman Fama, dahil kailangan niyang suriin ito, bakit hindi mo siya hayaang gawin ito? Kung hindi, lalabas na kami ay nagkasala. Biglang nagangat ng ulo si Xiaoyan at ngumiti sa grupo ni Fama na puno ng pag-aalinlangan. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, naliligaw si Famaria. Tiningnan niya ang nakangiting mukha at nag-isip sandali. Sa wakas, walang magawa siyang nagsalita. Sige. Pagkatapos ay susuriin natin ito. Gayunpaman, ang taong gumagawa ng pagsusuri ay hindi maaaring si Yanli mismo. Ayon sa mga tuntunin ng Grand Meeting, ang isang katunggali ay walang karapatan o awtoridad na suriin ang resulta ng mga pagpipino ng ibang tao. Ayon sa pamamaraan, ilang elder sa asosasyon ang pipiliin. Siyempre, natural na hindi nararapat para sa mga taong gumagawa ng pagsusuri na binubuo ng mga ganap na miyembro ng asosasyon. Kaya naman, pipili din tayo ng ilang kilalang Grandmaster na mga independenteng alchemist sa loob ng GMA Empire at hahayaan silang magsama-sama at suriin ang mga resulta ng pill na ito, hindi ba? Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Yanli. Bagamat may gusto siyang sabihin ulit, pilit niyang kinokontrol ang sarili.
Ang kasalukuyang kanya ay nagawa lamang na maging sanhi ng fama na magpadala ng mga tao upang lumikha ng isang grupo ng pagsusulit dahil hiniram niya ang madla upang ipilit. Gayunpaman, kung patuloy niyang gagawing mahirap ang mga bagay, malamang na makikita rin ng nakapaligid na madla ang kanyang mga panlilinlang. Kapag dumating ang oras na iyon at ang lahat ay nagising sa pagkilos, ang magdurusa ay ang kanyang sarili. Hindi ako naniniwala na ang iyong medicinal pill ay hindi nagdusa ng kahit katiting na pinsala matapos makaranas ng isang medicinal cauldron na pagsabog. Nagtakip ng ngipin si Yan Li at mabangis na tinitigan si Xiaoyan sa di kalayuan. Ang kanyang ugali ay parang isang desperadong gutom na lobo. Hindi nagtagal matapos mapagpasyahan ang mga patakaran para sa pagsusuri, isang pangkat ng inspeksyon na binubuo ng 7 tao ang bumaba mula sa mataas na plataporma. Karamihan sa 7 taong ito ay mga alchemist grandmaster na may napakagandang reputasyon sa Jiama Empire. Halos baitang 4 sila. Sa makatuwid, halos walang anumang pagtutol sa kanilang pagiging inspector. Sa ilalim ng obserbasyon mula sa hindi mabilang na bilang ng mga titig, ang 7 tao ay dahan-daang naglakad palapit sa bukas na lupa. Iniwas ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa kanila at medyo natigilan ng matuklasan na ang namumuno sa grupo ay si Outwo talaga. Unang dumating ang grupong nag-inspection sa tabi ni Yan Li. Kinuha nila ang Purple Heart Barrier Breaking Pill sa kamay niya. Pagkatapos nito, bumuo sila ng isang bilog at ginamit ang kanilang spiritual perception upang suriin ang tier ng medicinal pill at upang suriin kung mayroong anumang mga depekto. Matapos ituloy ang inspection ng halos 5 minuto, binawi ni Outwo ang medicinal pill at ibinalik ito kay Yan Li. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at mahinang sinabi sa mga upuan sa magkabilang gilid. Ang Purple Heart Barrier Breaking Pill ay matagumpay na napino at walang mga depekto. Kailangan mo pa bang magsabi ng mga hindi kinakailangang bagay? Bilasan mo at suriin ang 3-line green spirit pill ng taong iyon. Hinawakan ni Yan Li ang medicinal pill habang humihimok siya sa isang naiinip na paraan. Malamig na tinitigan siya ni Outwo. Lumipat ang gilid ng kanyang mga mata sa Purple Heart Barrier Breaking Pill na hawak ni Yan Li sa kanyang kamay. Isang kakaibang arko na hindi matukoy ng sino man ang biglang nabuo mula sa paghila sa sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ng ganap na pagsusuri sa medicinal pill ni Yan Li, sinuri ni Outwo at ng iba pa ang lahat ng medicinal pill na na-refine ng mga kakompetensya na handang kumuha ng mga ito. Kasama dito ang Little Princess at Liu Ling. Maliban sa hindi masyadong puro ang kulay ng kanilang medicinal pill, wala namang masyadong problema sa kanila. Nang masuri na nila ang medicinal pill ng Little Princess, sa wakas ay dumating ang inspection team sa harap ng table ni Xiaoyan sa harap ng libu-libong pares ng mga mata. Ngumiti si Xiaoyan kay Outwo at iniabot ang 3-line green spirit pill na nasa kamay niya. Tinanggap ito ni Outwo gamit ang 2 kamay at mahinang sinabi. Napakabait na bata. Magaling ka. Matapos matanggap ang medicinal pill, muling bumuo ng maliit na bilog ang 7 pangkat ng tao ni Outwo. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ay nagsalitan silang maingat na suriin ito. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila seryoso. Old Mo, bakit hindi mo ipahayag ang resulta sa pagkakataong ito? Matapos maipasa ang medicinal pill, muli itong bumalik sa kamay ni Outwo. Biglang ngumiti si Outwo at kinausap ang isang matandang lalaki na puti ng nyebe ang ulo. Ang matandang ito na tinawag na Old Mo ay hindi kabilang sa Alchemist Association, ngunit ang kanyang reputasyon sa Jiama Empire ay napakahusay. Ito ay dahil siya ay nagkataon na kampyon ng isa sa mga nakaraang Alchemist Grand Meetings. Imposibleng hindi ka humanga sa kanya. Matapos makita ang napakaraming Grand Meetings, ang Grand Meeting ngayong panahon ay ang pinaka-nakakapukaw ng kaluluwa. Napabuntong hininga ang maputi ang buhok at umiling. Bigla siyang napalingon sa audience seat sa likod niya. Pagkaraan ng ilang saglit na tumahimik, sa wakas ay tumawa siya ng mahina. Natapos na ang pagsusulit. Bagamat medyo nakakahiyang sabihin ito, wala akong balak gawin iyon. Itong 3-line green spirit pill na pinino ng batang kaibigang si Yan Xiao ay umabot sa isang kasakdalan na kahit ako ay hindi makamit. Bagaman bata pa ang batang ito, ang kanyang potensyal ay walang limitasyon. Sa tingin ko,
Ang paglampas sa guhi sa hinaharap ay lubos na maaabot. Ang biglaang hindi inaasahang pagsusuri na ito mula sa maputing buhok na matandang direktang naging sanhi ng pagkatahimik ng buong bukas na lupa. Ang mga mukha ng lahat ay nagtataka habang pinagmamasdan si Xiaoyan na ang mukha ay nabigla rin dahil sa pagsusuri ng matanda. Ang posisyon ni Pilking Guhi sa loob ng Jiama Empire ay halos nasa tuktok. Sa mga mata ng hindi mabilang na mga baguhang alchemist, para siyang isang malaking bundok na hindi malulutas. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa harap ng 10,000 tao, talagang seryosong inihayag ng matanda na ang isang binata na nasa edad 20 pa lang ay malalampasan ang napakalaking bundok na ito na mahirap akyatin. Ano man ang dahilan, ang pangalang Yan Xiao ay mula sa sandaling ito, mayayanig ang buong Jiama Empire. Battle Through the Heavens. Kabanata 325. Ang pagtatapos ng Grand Meeting. Nagtagal ang katahimikan sa bukas na lupa bago ito unti-unting nakabawi. Ang matandang Mo na ito ay naging kilala sa Jiama Empire ng mas maaga kaysa kay Guhi, kaya ang kanyang pagsusuri ay natural na magkakaroon ng malaking timbang. Sa makatuwid, maliban sa isang maliit na grupo ng mga tao, walang marami ang nakadama na siya ay gumagawa ng mga irresponsibleng pahayag. Berde ang ekspresyon ni Yan Li. Ang pagsusuri kay Old Mo ay walang alinlangan na hindi direktang nakumpirma na ang 3-line Green Spirit Pill na pinino ni Xiaoyan ay walang kaunting problema. Sa kasong ito, siya ay ganap na nawala sa oras na ito. Ikinuyom ni Yan Li ang kanyang mga kamao at iwinagayway ang kanyang manggas, inilagay ang medicinal cauldron sa stone table sa loob ng kanyang storage ring. Pagkatapos nito, wala siyang kaunting pag-aalinlangan nang tumalikod siya at nagmamadaling umalis sa ilalim ng mapagbantay na mga tingin ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Ang madilim na eyesines na kinunan mula sa mga mata ng tatlong grupo ng lalaki ni Fama ay nagpaunawa na sa kanya na kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong umalis ngayon, malamang na siya ay tapos na kapag natapos na ni Fama at ng iba pa ang lahat dito. Sa mataas na plataporma, ipinasok ni Fama ang dalawang kamay sa kanyang manggas at walang pakialam na pinanood si Yan Li na nagmamadaling lumabas sa open ground. Hindi niya napigilan ang malamig na pagtawa habang nagtatanong. Naiisip mo na bang umalis ngayon? Hindi ba huli na ang lahat? Kailangan ba natin siyang sundan dahil hindi tayo kailangan dito? Nakangiting tanong ni Hai Badong. Hindi na kailangan. Bahagyang umiling si Fama at nakangiting sinabi. Inutusan ko na si Outwo na lagyan ng espiritual na imprint ang medicinal pill ni Yan Li habang sinusuri niya ito. Hindi siya makakatakas. Ang Chuyon Empire's Alchemist Association ay magdaranas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Hindi ganoon kadali ang mag-ayos ng isang Tier 4 Alchemist Grandmaster. Nakangiting sabi ni Jia Lao. Ang kanyang ngiti ay medyo nakakasilaw. Dahil dumating sila, natural na dapat silang maging handa para sa gayong mga kahihinatnan. Napangiti si Famaria. Pinagmasdan niya ang open ground at bahagyang umubo. Matapos maghintay na ang lahat ng mga tingin ay lumingon sa kanya, sinabi niya ng may ngiti at malinaw na boses. Dahil natapos na ang inspection, iaanunsyo ko na ngayon na ang kampyon para sa season na ito. Ang mga kamay ni Fama ay nakalabas sa kanyang manggas at ang kanyang daliri ay nakaturo sa payat, maputlang mukha na binata sa bukas na lupa. Ang taong iyon ay si Yan Xiao. Pagbaba ng boses ni Fama, biglang umalangaw-ngaw ang isang nasa sabik na nakakatalam sa tainga mula sa mga upuan ng audience. Napakaraming tao ang nasa sabik na ang kanilang mga mukha ay namula nang tumayo sila mula sa kanilang mga upuan at iwinagayway ang mga bagay sa kanilang mga kamay. Sa isang iglap, ang buong plaza ay bumaba sa isang maingay at nasa sabik na karagatan. Hindi nakakagulat na ang mga manunood ay magiging ganito kasabik at ligaw. Ang paligsahan sa pagkakataong ito ay iba sa ibang mga grand meetings. Sa mga nakaraang grand meetings, palaging ang mga alchemist sa loob ng imperyo ay nakikipaglaban para sa pwesto ng kampyon. Sa makatuwid, ang madla ay hindi nagkaroon ng labis na matinding damdamin ng pagkakaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Sa pagkakataong ito,
Gayunpaman, si Yan Li, na biglang naging dark horse na muntik nang maging kampyon ay naging dahilan upang ang mga mamamayan ng Jiama Empire na ito ay napukaw ng kanilang mga damdaming ayaw hayaan ang mga tao mula sa ibang mga bansa na kunin ang champion spot sa kanilang sariling bansa. Kung tutuusin, wala ni isa sa kanila ang nagnanais na makita ang grand meeting na isinagawa ng kanilang sariling bansa na hahayaan ang ibang bansa, lalo na ang isang kaaway na bansa, na makakuha ng karangalan na maging pinakamagaling. Ito ay dahil ang karangalan na makukuha ng mga taong iyon ay itinayo sa kahihiyan ng Jiama Empire. Nang malapit nang maging kampyon si Yan Li, muling bumalik si Xiaoyan at inagaw muli ang pwesto ng kampyon na malapit nang umalis sa bansa. Mula sa pananaw ng nakapaligid na madla, ang pagkilos na ito ay walang alinlangan na isang pag-asa na nakakalat sa panahon na ang mga bagay ay napakalungkot. Sa makatuwid, ang mga mamamayan ng Imperyong Jiama sa open ground na hindi nababagabag ng emosyon ay ganap na normal. Siyempre, si Xiaoyan, na sumunod sa kagustuhan ng mga tao at tinalo si Yan Li para maging kampyon, ay natural at napakadaling makuha ang paggalang at atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Pagkatapos ng araw na ito, matunog ang pangalang Yan Xiao sa buong imperyo. Mula sa isang tiyak na punto ng view, si Yan Li ay nagambag ng malaki sa Xiaoyan na makuha ang ganitong uri ng hindi inaasahang katanyagan. Kung wala ang biglaang pagpapakita ng una, si Xiaoyan ay magiging isang ordinaryong kampyon sa puso ng mga tao kahit nanalo siya. Ang oras sa pagitan ng grand meeting na ginaganap tuwing 8 taon ay hindi mahaba o maikli. Natural na para sa karamihan ng mga tao sa madla na makita ang kaganapan ng 7 beses sa loob ng kanilang buhay. Sa makatuwid, ang kahulugan sa likod ng pagkapanalo kasama si Yan Li laban sa kung wala siya ay lubos na mag-iiba. Ang pakikilahok at pagkabigo ni Yan Li ay nakatulong upang mapabuti ang reputasyon ni Xiaoyan. Ang huli ay maaaring hindi masyadong nag-aalala tungkol sa kanyang reputasyon, ngunit sa pinakamaliit, kapag ang mga tao ay talakayin ang Alchemist Grand Meeting sa hinaharap, ang binata na tinatawag na Yan Xiao, na minsang nagpabago ng tubig, ay unang lilito sa isip ng lahat, at ang kanilang mga salita ay naglalaman ng ilang karapat-dapat na paggalang. Hahaha. Alam ko na ang batang ito ang magiging huling mananalo. Hindi napigilan ni Nolan Jia at tumawa ng malakas habang pinagmamasdan ang hindi mabilang na magalang, sumasamba, at maging ang mga tinging puno ng pagsamba na nakaturo kay Xiaoyan, na nag-iimpake ng ilan sa mga natitirang sangkap na panggamot sa mesang bato, na parang walang ibang tao sa paligid. Oo, bahagyang tumanggaw si Nolan Yanran. Nakatitig ang maganda niyang mga mata sa binata na mukhang malaki sa buong field kahit payat sa laki. Ang kanyang walang malasakit na mukha ay hindi maiwasang magpakita ng kakaibang ngiti. Siya ay talagang namumukod Tenji. Siya ay higit pa sa natitira. Kinagat ni Nolan Jia ang kanyang mga labi at sinabing, mula ngayon, malamang na anumang mga grupo o lakas na may kaunting kakayahan ay magsisimulang mag-extend ng isang sangay ng oliba sa batang ito. Ang pagsusuri mula kay Old Mo kanina ay talagang pumasok sa puso ng maraming tao. Totoo ang sinabi niya. Bagamat hindi ko masasabi kung paano bubuo si Yan Xiao sa hinaharap, ang kakayahang pinuhin ang isang 3-line green spirit pill sa edad na ito ay isang bagay na kahit na ang nakatatandang guhi noon ay hindi makamit. Mahinang sabi ni Nolan Yanran. Umikot ang kanyang maningning na mga mata habang nakangiting sinabi. Kung magagawa ko siyang mapasali sa Mystic Cloud Sect, natatakot ako na ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay mas hihigit pa sa nakatatandang guhi. Hihihi. Bakit? Nagpaplano ka bang tulungan ang Mystic Cloud Sect na hilahin ang mga tao? Nang marinig ito, iginala ni Nolan Jia ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Ang relasyon ng taong ito kay Yafei mula sa Primer Clan ay mukhang medyo kilalang kilala. Ang babaeng iyon ay talagang pinagmumulan ng problema na maaaring maging sanhi ng mga lalaki na dumaan sa pinakamatinding pagsubok para sa kanya. Mukhang napakahirap kung gusto mong hilahin si Yan Xiao mula sa kanya. Huwag kalimutan kung anong uri ng ugali ni Yan Xiao sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Nolan Jia, bahagyang pinagdikit ni Nolan Yanran ang kanyang mga kilay. Medyo naiinis siya at hindi sigurado. Hindi rin ako sigurado kung ano ang problema.
Nararamdaman ko tuloy na parang malaki ang pagkiling niya sa akin. Kapag nakikita niya ako, parang nanlalamig siya at walang pakialam, pero kapag kasama niya si Yafei o kahit si Yaoye, medyo nagagawa niyang ngumiti at makipag-chat. Pero kapag sumali na ako, diretso siyang nagiging yelo. Si Nolan Yanran ay talagang medyo nasaran ng loob. Kung ikukumpara ng isa ang kanilang katayuan, ang kanya ay mas mataas kaysa kay Yafei at maging kay Yaoye. Kung ikukumpara ang kagandahan, tiwala siyang hindi siya papatalo sa dalawang babae. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Yan Xiao. Sa mga humahabol kay Nolan Yanran, walang kakapusan sa mga piniling pumili ng ibang diskarte at sadyang malamig na kumilos sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito na sinubukang kumilos ng malamig ay napansin ni Nolan Yanran dahil sa kanilang mahinang pag-arte at na-blacklist. Kaya naman, may karanasan si Nolan Yanran sa pagharap sa mga nagkunwaring nilalamig. Gayunpaman, nang harapin si Xiaoyan, tunay at lubos niyang naramdaman ang lamig at maging ang puot sa mga salita ng kabilang partido. Nasusuklam siya sa akin. Habang iniisip niya ito, isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang magandang mukha. Ito ay talagang isang napakalaking dagok sa isang taong tulad niya na pinapaboran ng langit. Parang hindi ko naman siya nasaktan dati ah. Mapait na ngumiti si Nolan Yanran at umiling habang bumubulong sa kanyang puso. Kalimutan mo na iyon. Iiwan ko ang mga elder ng sekta o guro para ayusin ang bagay na ito. Itong lalaking ito. Masasabi mo lang sa akin kung ano ang ginawa ko na ikinasakit mo. Hindi rin ako sigurado kung bakit kanya tretuhin sa ganitong paraan. Gayunpaman, kapag nakikipag-ugnayan ka sa kanya sa hinaharap, subukan ang iyong makakaya upang mapahina ang iyong saloobin. Huwag basta-basta ilabas ang iyong pagkakakilanlan bilang batang sect leader ng Mystic Cloud Sect para supulan ang mga tao. Ang ilang mga lalaki na may kakayahan at malakas na karakter ay karaniwang naglalayo sa mga babaeng tulad mo. Umiling si Nolan Jia at sinabing, kailan ko ginamit ang posisyon ko bilang batang sect leader para supulan siya. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Nolan Yanran na makaramdam ng kawalan ng katarungan. Tila napanatili niya ang isang magalang na saloobin mula nang makilala niya si Yan Xiao sa tahanan ng Nolan clan. Paano ko malalaman? Walang magawang umiling si Nolan Jia. Hindi na siya nagpatuloy sa pagkakasalubong nitong tanong. Sa halip ay nabaling ang tingin niya sa binata sa bukas na lupa na binabati ng maraming tao sa paligid. Ay nalalayan ng palad ni Xiaoyan ang kanyang sarili sa mesang bato. Ang mga masasayang iyak ay tila isang flashbaha habang sila ay naililipat sa kanyang tainga. Nagdulot ito ng dahan-daang paghinga niya, lumingon, at inangat ang ulo para tingnan si Fama, na nakangiti sa kanya. Mr. Yan Xiao, binabati kita. Nakangiti ang little princess habang naglalakad siya at kinausap si Xiaoyan. Swerte lang ako. Ngumiti si Xiaoyan at sinabi. Muli, ginamit niya ang parehong dahilan na ginamit niya ng maraming beses. Sa paanong paraan naging swerte doon? Ito ang iyong tunay na kakayahan. Hihihi. Sa totoo lang, kahit na si Big Brother Liuling at ako ay humahanga sa iyo ng lubos. Tumawa ng mahina ang little princess. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at itinapat iyon kay Liuling sa di kalayuan, na nakatitig sa una. Nang makita ni Liuling na tumingin si Xiaoyan, saglit siyang nawala. Kaagad, lumitaw sa mukha ni Liuling ang isang pangit na ngiti na halos hindi maituturing na palakaibigan. Naikuyom pa ng huli ang kanyang mga kamay sa matigas na paraan. Para sa karaniwang mapagmataas na Liuling na magawa ang gayong kagandahang asal, malamang na talagang tinanggap niya ang kakayahan ni Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, walang mga hinaing sa pagkawala ko. Kapag bumalik ako pagkatapos nito, buong-buo akong magtutuon ng pansin sa pag-aaral mula sa guro. Masyado akong mayabang sa nakaraan. Sana ay magkaroon pa ako ng pagkakataon na makipagkompetensya kay Mr. Yan Xiao sa hinaharap. Naglakad si Liuling patungo kay Xiaoyan at mahinang sinabi. Matapos maranasan ang dakilang pagpupulong na ito, ang kanyang karakter ay lumilitaw na hindi na naging mapagmataas. Dapat may mga ganitong pagkakataon. Ang lugar na ito kung masyadong maingay. Aalis muna ako. Kung may pagkakataon tayo sa hinaharap, magkita tayong muli.
Ngumiti si Xiaoyan at itinoon ang kanyang tingin sa lugar ng kompetisyon kung saan naranasan niya ang kompetisyong ito na nakakapukaw ng kaluluwa. Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa munting prinsesa at Liuling bago lumabas sa bukas na lupa ayon sa gusto niya. Dahil tapos na ang grand meeting, walang kabuluhan ang pananatili sa likuran upang makatanggap ng hindi mabilang na tagay at palakpakan. Sabik pa rin siyang mahanap si Fama at makuha ang gantimpala para sa kampyon, ang Thoang Spirit Pill na formula ng gamot. Aalis na rin tayo. Habang pinagmamasdan ni Liuling ang likod ni Xiaoyan na unti-unting nawawala sa isang daanan, walang magawa siyang umiling at sinabi sa Little Princess. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang sinundan si Xiaoyan. Habang ang tatlong tao ay humalili sa pag-alis, sa wakas ay natapos na ang Alchemist Grand Meeting, na naging kaganapan na ang pinaka-nakaakit ng pansin sa kabisera.